Okay, our lesson for this morning is the Newsroom Management and Public Affairs program. So we'll discuss uh, the structure, the operations, the technological advancement that shape modern newsroom. And so let's begin with the hierarchy and overview. So every newsroom, especially traditional newsroom and digital newsroom, ay ganito yung structure niya, no? We came from the bottom. We start from the bottom, the technical staff. So we have the technical staff. They handle audiovisual components, including camera operators, sound technician, and editors for digital media. Ayan. And then, um, above them, people who supervise them are the copy editors or fact checkers. Actually, ito yung mga usually mga sinasabi nating assistant, no? Yung mga assistant ng producers or ng reporters. Dinig ba ako malinaw? Thumbs up nga kayo kung nadidinig niyo ako malinaw. So, yeah, thank you. So, and then, um, above them, above the copy editor, the assistants and the technical staff, we have the producers and the reporters. So, the producers and reporters form the backbone of the content creation. Pag sinabi ni Jessica Soho na lumipad ang aming team, ayan, ito yung team. No, it is headed by the producers and reporters. They form as the backbone of the content creation. Field reporters gather stories from the ground, ensuring coverage reflects real-world events and societal concerns. Producers curate and package content, ensuring a compelling narrative and adherence to program standards. And under them, we have the copy editors and fact checkers or their assistants who are responsible for ensuring all content adheres to grammatical standards, factual accuracy, and compliance with legal and ethical considerations. They are the last line of defense against misinformation. And of course, kapag meron na tayong mga information na fact check na, no, na follow na yung grammatical standards, camera operators, sound technicians, no, and editors are the one who gathers or produce, no? They either camera operators, they get materials, though they shoot yung mga footages, sound technician, they record the sounds and interviews, and the editors are the one who somewhat tying it all up. Ang sistema is laging lima yung grupo, no? We have the producers and the reporters. Meron siyang assistant na isa, meron siyang cameraman o camera operators, at least isa na camera operator. Meron siyang sound or audio technician. And yung editor, in the usual, kapag ka nasa Manila lang naman yung beat, it's nasa station lang yung editor at pinapadala lamang yung mga footages. Pero kapag halimbawa yung mga may possibilities na maging remote, maging remote yung coverage. For example, may bagyo. Kadalasan sa ganun, sumasama yung editor. Sumasama yung editor sa coverage para at least ready na at least ready na ma-disconnect man somewhat, meron pa ring magi-edit nung mga nakuhang footages, yung produce na material na yung ipapadala sa section editors, no? Naintindihan niyo ako? So yung section editors naman, itong section editors, they are the person that lead specific segments Sir, such paano as ulit ayusin yung audio? ha, diyan, ano problema? Maano ba yung audio ko? Hello? Malabo ba yung audio ko? Okay naman po, sir. Okay naman po, sir. Okay. Sige. Ayun. Nawala ako dun. Saan ako? Section editors. So, sa lahat ng program, mapa 24 oras man yan,
um, sabihin nating Rappler, yung digital platform Rappler, meron silang tinatawag na section editors. So, etong section editors, para silang um, sabihin nating vice president ng ng programa. Kasi editorial board yung pinakamataas eh. Pero itong section editor, sila yung kumbaga naka-assign per per sector, no, yung per segment. Halimbawa, may naka-assign para sa public affairs, may naka-assign para doon sa sports, sa lifestyle, no, sa news, local news o kaya regional news. Ayan. So itong mga section editors na ito, they coordinate between reporters and the editorial board to ensure content relevance and quality. So sila yung pamagitan, sila yung nasa istasyon at nagre-receive ng material. At sila yung parang nagpa-final touches bago ito makarating doon sa editorial board, kung saan yung editorial board, ang trabaho na lang nito editorial board is um magdesisyon kung alin sa mga istorya yung i-ere o hindi. At o kaya parang ano yung okay, nai-ere o hindi. Kasi minsan may mga wordings kasi na editor-in-chief ang nagbabawal. Ayun. So the editorial board comprising the editor-in-chief, managing the editors, and other senior editors who establish the editorial vision and oversee content policies. Their decisions shape the tone, coverage priorities, and overall journalistic integrity of the organization. So, pababa yan, no? From the editorial board, sector editors, comprise sila ng maraming reporters or producers, and then they get materials from them, from the producers and reporters, and yung producers and reporters naman, they handle itong group nila. Consists of copy editors and fact checkers and technical staff. So yan yung hierarchy ng newsroom. Tayo or kayo, pagka-graduate ninyo at magtatrabaho kayo sa newsroom, probably nasa level kayo ng fifth or fourth. Yan. And then, siyempre, pagdating ng pagkapanahon, magiging producers and reporters na kayo hanggang maging editorial board na kayo, di ba? Ganun. So, now, in the daily operations or story pitching and planning, nagbabago-bago naman ito. Yung terms of schedule, kailan tayo magbe-brainstorm, kailan tayo assess ng newsworthiness, mga ganong bagay. Nakadepende po yan doon sa programa ninyo. Kung yung programa po ninyo ay daily, daily nyo itong ginagawa. Kung ang programa nyo naman ay katulad ng Kapuso mo Jessica Soho, 'di ba? Ng KMJS, weekly naman yung ninyo, yung sistema ninyo or minsan monthly pa nga, no? Um, kadalasan kasi sa mga storya ay hindi yan pinoproduce ng isang lingguhan lang, no? Kadalasan mga 2 weeks at least. Mhm. So, of course, in the daily operations, so story pitching and planning, editorial meetings are held. May nangyayaring editorial meetings kung saan present lahat from the yung hierarchy from the fifth to the section uh editors, ayan, to do the brainstorming. And then, pagka nakapag-generate na sila ng story ideas, they will assess the newsworthiness to evaluate story potential. Okay? So, karapat dapat ba yung ipalabas or sa new brainstorming, maglilista sila ng mga topic, maglilista sila ng mga stories, and then i-assess nila doon kung alin yung dapat na i-pursue. Merong mga ipo-pursue, meron namang isi-set aside, o kaya minsan naman naka lang, basura talaga. O yung iba naman nasa gilid lang. Kumbaga, next time na natin yan ikwento, kumbaga. And then, after assessing the newsworthiness, they have to, yung resource allocation, or they have to allocate money, resources, ayan, mag-request sila ng pera, ayan. Nung nagtatrabaho ako nag-OJT ako sa radyo ng bayan, dun sa DCSR, medyo matagal yung resource allocation. Kasi talagang, kumbaga,
halimbawa merong finals, no, yung pinaka-finals talaga ng game ng basketball. Semifinals pa lang, semifinals pa lang, ni-request na namin yung budget para doon. And then yung request namin hindi siya tipong o, isang date lang. Kundi yung buong finals na. Halimbawa, kung halimbawa 7 games yung finals, request namin is budget for seven games. Kasi mas madaling mag-liquidate kaysa mag-request. Yung request kasi it will run minimum of 3 days bago ma-approve o kaya bago ka makatanggap ng pera. So, ang ginagawa namin, nag-advance kami ng advance request kami. Ayun. And then sa liquidation na lang namin babawiin. Kung halimbawang natapos agad yung laban ng 4 games lang o kaya 5 games lang, may sobra, ibabalik na lang namin. Ganun yung yung resource allocation. Madalas sa madalas din ang nangyayari yung mga biglaang balita at kailangang lumabas. Ang nangyayari is inaabonohan ng producer o ng reporter yung gastos ng grupo. And then resibo-resibo na lang, tapos liquidation para reimbursement. Ganun yung sistema sa industriya. Kasi medyo matagal yung resource allocation kasi minsan may mga kumpanya nga na nagpapaliwanag ka pa ba't ganun kalaki yung gastos ninyo. No? Yan. And of course, we have the goal setting na tinatawag, pero sa PhilHealth ang bilis. Hindi naman kasi ano yan, production yan eh. Ano yan eh, pera yan, pamimera yan, yung PhilHealth. Anyway, wala tayong magagawa dyan. Yung binoto kasi ng mga ano yun eh. Binoto kasi ng mga, ewan ko ba? Ayun, bahala na sila dyan. So, next. Now, before you go to the field, halimbawa, lalabas kayo at kakalap ng balita, you have to do all this research and pre-production, no? Hindi kayo aalis nang hindi kayo nakagawa ng mga ganito or hindi nyo to na ready, no? Kaya kahit on the way kayo, dapat ginagawa nyo to. So number one is to conduct in-depth research. Napakahalaga ng in-depth research kasi uh, this is where teams delve into background information and context for stories. When you do when you conduct in-depth research, ano yung madidiscover nyo doon? Madidiscover ninyo are the other angles that you can use for for your report or for the story. Marami kayong madidiscover. Pwede palang ganun yung atake doon sa balita, no? At ma-realize nyo yun kapag malalim yung inyong pag-research. And of course, you can by doing in-depth research, you can realize who are the right people to question or to ask or to interview. So you have to do background checking to verify credibility of sources and information. And then after you're done with background checks or background checking, pre, kailangan nyo i-secure yung interview. Ayan. Kapag ang usual, tatlo palagi yung resource person yung i-interviewin. Tatlo dapat. Kasi pagka may mga pagkakataon sa securing ng interview, hindi available yung una, yung pinaka first choice nyo na interviewin, hindi siya available. So kailangan meron kang may plan B ka at may plan C ka. Ganun yung sistema. And then after the interview, ayan, of course, kahit pa paano magkalap-kalap ka na or mahahanap mo na or maiisip mo na anong mga multimedia materials yung kailangan ninyo. Ayan, like the visual and audio elements to support the narrative. And lastly, yung data validation after conducting the interview and gathering researches, and then not is a data validation kasi pre-prod pa lang ito eh. Hindi pa kayo nag-interview nito. Um, yung data validation, syempre may mga nakuha na kayong data online, information, may mga question. Kapag may question ka, mayroon ka na ring assumption, may hypothesis ka na yan eh. Kapag gagawa ka ng storya, hindi pwedeng magtatanong ka ng tanong
Tapos wala kang assumption kung ano isasagot niya. Dapat meron kang assume na sagot o meron ka ng idea, may hypothesis ka na ipa-validate mo na lang. So ensure accuracy of facts and figures to build credible narratives. So data validation, mahalaga 'yon, no? Yung data validation by parang minamock or sorry, na sinasimulate mo na. Sinasimulate mo na yung interview, you ask the question, meron ka nang ang idea kung ano yung mga possible answers, data validation yung tawag natin doon. Tinitingnan mo kung may sense ba yung makukuha mong information. And of course, in the production phase, we have the field reporting, recording, and live coverage. And you have to understand na nagiging trend na ngayon yung live interviews, no? Because of the live production ng live production capacity ng social media. Kagandahan kasi sa mga pag-conduct ng live production sa social media is that after mong makagawa ng live, magiging recording na 'yon eh. So parang you're hitting two birds with one stone, 'di ba? Iba yung appeal ng live interview at pagka mahaba yung interview, ang dami mong makukuhang information. More information, the better. Bakit? Ang dami yung magagamit eh. 'Di ba? So, ganun yung naging trend ngayon. May mga programa na parang mga podcasts or mga interview na mga program online na mahahaba yung interview. Hindi katulad ng interview sa television na 30 minutes lang, minsan nga 15 minutes lang talaga interview, eh. Gaano lang makukuha nyo nun. Pero you can see that yung trends ng 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 mga content online, isa sa mga emerging ay yung mga mahabang interviews, no? Kasi nga marami sila nakukuha doon. So you have to capture high quality audio and video for various segments, and real-time reporting of breaking news and events are being done live. Ayan. Tandaan nyo, mas iba yung production workflow ng field reporting na recorded kaysa dun sa live coverage. Kasi mayroong transmission na kino-consider kapag ka ikaw ay nagla-live coverage. Okay? Naiintindihan niyo ako? Nandiyan pa ba kayo? Thumbs up nga kayo kung nandiyan pa ba kayo. Yes, sir. Yan, thank you. Yes, sir. So, ayan. Next, in the post-production process, ito yung pagkakasunod-sunod ng post-production process. Of course, we do the editing where we refine raw footages and audio, fact-checking to verify all information, and then pagka na-produce na yung material, it will go to legal compliance. Hindi pwedeng hindi dadaan ng legal compliance. Kasi may mga ginamit ka na mga music, may mga ginamit ka na mga soundtrack, no? O kaya may mga ginamit ka na mga footages na dapat pa-check yan kung compliant ba yan in terms of copyright o mga legal standards. Maraming nagkakamali dito sa legal compliance since hindi natin pina-practice yung legal compliance nung nasa eskwelahan tayo. 'Di ba? Kung anong gusto mong soundtrack, pasok mo lang. Kung ang gusto mong kanta, pasok ka lang ng pasok ng kanta. May footages ka, lagay ka lang ng lagay. Ganun kasi yung nakasanayan natin sa eskwelahan. Pero sa newsroom, pag nasa balita na kayo or nasa programa na kayo, hindi ganoon, no? There are people in the newsroom that checks the legal compliance. Kasi pwede pong makasuhan yung kumpanya o kaya makasuhan yung istasyon, no? For being not compliant doon sa halimbawa yung copyright, hindi yung music, yan. And after all the legal compliance stage, saka pa lang yan ifa-final review, no? ng ng editorial board. So pagka akala mo okay na lahat, pwede pang may ipatanggal because of the editorial board. So they checked for coherence and quality.
So the post-production phase involves editing, fact-checking, and reviewing materials for coherence, accuracy, and legal compliance. This step is critical to eliminate errors and align content with organizational standards. So lahat yan para sa organization to follow yung kanilang standards na procedure. So after a material was created, no, same lang din yan sa iba pang material, but we broadcast and distribute to three platforms. Television, ayan, broadcast news programs and segments. For the audio news broadcast and podcast, we do distribute it sa radio. Pero all this material, mapa television material man siya or radio material, can be distributed to digital platforms. Content is disseminated across television, radio, and digital platforms. The distribution strategy often involves adapting content to suit diverse audience preferences. Ang ideya kasi, yung audience natin ay kalat-kalat, no? Excuse me. So kalat-kalat yung ating audience. There are audiences, we have audiences that watch television, still watch television. There are also audiences that still listens to radio, but most of our audiences nasa digital platform na. Ang problema sa digital platform, not they don't just stick to one platform. Hindi sila Facebook lang lahat. There are people who don't use Facebook, they just use other platform like YouTube, they use Instagram, no, Twitter, marami pang iba, no, na mga platform. So what the company should into consideration is that cover natin lahat kung nasaan yung ating audience. May mga audience tayo nagfe-Facebook, kailangan ma-cover natin yan. Nag-YouTube, lahat yan, ma-cover natin. So ang ginagawa natin ngayon, when we create material, we convert it to to be suitable for all platforms. Pang radyo, pang TV, from social media. Sa social media, iba-iba pa yon, 'di ba, na format. Kung halimbawa TikTok, hindi ka naman pwedeng sobrang haba ng TikTok video, 'di ba? So ganun yung sistema. Yan. Ito po, no? Technology integration in newsroom. Kayo po bilang mga estudyante pa lang, uh, you have to be knowledgeable on these technologies. Kasi po, pag graduate ninyo, ito rin yung gagamitin ninyo eh. 'Di ba? So, ngayon pa lang, dapat inaaral nyo na yung paggamit ng mga materials na ito. We have the CMS, the Content Management Systems. Ayan. They use content management system to streamline story assignments, collaboration, and publications. These systems improve efficiency in managing large volumes of content. Yung Google na Google Suites, Google Suites, is a CMS. We can put material doon sa Google Drive, 'di ba? Ganun ginagawa natin. You can write your written materials through the Google Docs, 'di ba? Record on Google Sheets and so on. So, kailangan marunong kayo gumamit ng mga CMS na tinatawag. 'Yan yung yan. Office, yung Microsoft Office 365 at tama ba? 365 ba? And 365 is a CMS. So, dapat marunong kayo niyan or at least meron kayong idea dyan. For the collaboration tools naman, we have the tools like Slack or Trello. Yan. Sa YouTube channel ko, merong Trello, Monday.com, Notion, and Asana. May mga video doon where you can somewhat have a preview kung paano gamitin yung mga platform na yon. Bakit? Kasi po, marami na sa trabaho natin ngayon sa media, puro work from home. O kaya, when you work in the newsroom, hindi ka na pupunta sa newsroom, magre-report sa office. Diretso ka na agad doon sa field or sa beat mo. So, kailangan marunong kayo ng collaboration tools. Nung time na nag-aaral kami ng 2014, no, college kami. Ayan. Ini-introduce pa lang sa amin yung Google Docs. And
sobrang laking bagay ng Google Docs kasi kaya naming makagawa ng ginagawa namin ng sabay-sabay. Yung isang manuscript, sabay-sabay namin ginagawa. So mas mabilis 'yon. All of these collaboration tools, ang purpose niya is to uh pabilisin, no, to elevate your workflow, pabilisin ito. So, aralin ninyo yung collaboration tools. Okay? And we have the automated tools. ChatGPT, 'di ba? May Claude, ayan. So, ano dapat marunong kayo diyan. So, sabi nga nila, sir, pwede kami mag-chat GPT. Oh, pwede naman kayo mag-chat GPT, pero aralin ninyo yung tamang pag-chat GPT. Huwag kayong mag-copy paste kasi pag nag-copy paste ka sa chat GPT, ano na lang, 'di ba? So, hindi pwedeng gano'n. So, kailangan mayroon pa rin kayong intervention kasi po kayo yung tao, kayo yung nakakaalam kung ano yung tama at mali, hindi yung makina. Okay? So ngayon, I'll teach you sabi dito, adoption to automated tools, no, for transcription, video editing and analytics which reduce time spent on routine tasks and enhance productivity. So, ayan, transcription. Yun yung una. Pag nagta-transcribe kayo, 'di ba ang hirap, ang tagal nun? So, I'll teach you my way para sa transcription ko, no? Let me stop sharing. Gusto nyo ba 'yon? Or ayaw nyo ng gano'n? Okay lang. Carry lang, sir. Yan. Halimbawa, gumawa ka ng pelikula o kaya ay gumawa ka ng documentary. O kaya ay qualitative yung research mo, no? And you interviewed a resource speaker. Kailangan mo siya i-transcribe. Ano po kailangan mong gawin? No? So, I'll teach you a way to do that. So, let me share my whole screen. Yan. Share. Kita niyo na yung mga mukha niyo. Okay. So, go to Google, to Word document. Kailang isara ko to. Yan. Alam ko yung sharing ko may audio eh. Tama ba? Share. Teka lang. Stop. Share sound. So, iparinig ko muna sa inyo yung kunwari ita-transcribe ko. So, halimbawa, nasa Word document, nasa ano ko, downloads. So, ito pakinggan nyo Ay, hindi ata dinig Every knee to bow and every tongue to acknowledge Jesus reigns. Dinig nyo? And to us who have believed him, Yes. Dinig nyo? God has given power to Yan. become his sons and So, kunwari daughters. interview yan Okay. So, Righteous. ngayon, ang gagawin ninyo, punta kayo sa Word. Tapos, sa home, may makita kayong mga add-ins. Yan. Yan, add-ins. So, yung usual ko dyan, na usual workflow ko, medyo OC kasi ako sa writing. Tamad ako magsulat. So, ang ginagawa ko, nag-assist, writing assistant ako. So, open outright yung gamit ko. Ayan, mga email, mga simpleng email, mga simpleng mga documents, no, yung mga halimbawa, mga guidelines, ayan. Inaano ko 'yan. Um, Writing assistant. You don't work hard. Don't work hard. Work smart, no? Work smart. So, ganun yung katwiran ko. So, and then, teka lang, usog ko to konti. I have GPT for Excel Forward para sa Chat GPT, same with Autopilot. Pero ito isa sa ginagamit ko, Saras AI. Yung Saras AI, clinic nyo yan. Libre yan, no? Libre. It's either you start recording, dito ka mismo sa Word document magre-record pag nag-interview ka, or you upload a recording. Okay? So, upload recording natin. Yung kanina pinarinig ko sa inyo, i-upload ko yon. So, asan na yon? Ito yon.
vocals, Jesus shall reign. Open. So ngayon, sasabihin, transcribing. Ang kagandahan po ng Saras AI is anong language man yan. Halimbawa, English, Tagalog, or kahit Filipino, no? Ayan. Kaya niyang i-transcribe. Yun yung kagandahan sa kanya. Kasi yung ibang mga yung ibang mga voice to text, hindi nila kayang mag-transcribe ng Filipino. Kasi sino ba naman tayo, 'di ba? So ito, kaya niya. And kaya niya yan. Subukan ko na yan. English lang kasi yung binigay ko material. Pero pagka Tagalog, ganun din. May mga konting grammar, grammar to correct. Pero mas better mag-correct ng grammar, mag-correct ng, ng lines na may nakasulat na kesa yung totally from scratch. Tama ba? So, ayan. Meron ka ng transcription. 'Di ba? Hindi mo na kailangan pang magbayad ng transcriber. 'Di ba? So, ayun. So, yan yung una. And then, gusto nyo pa ba? Alam nyo na ba to? O hindi pa? Hindi Thumbs up pa nga po. kayo kung Hindi ngayon pa yung po, nalaman sir. nyo. Yun, that's good. Ayun. Meron pa akong isang sa inyo, isa pang tip sa inyo. Kapag gagawa na kayo ng research, ng thesis, di ba? Gusto nyo yun? Sige. Pero di ko alam kung baka alam nyo naman na to. So, sana makatulong na lang. So, what you need to do is go to, teka lang, saan ako ulit ito? Go to perplexity.ai. Yan. Pangalan niya, perplexity.ai. Nakita ko? Opo. Yan. So, pagpunta niyo sa perplexity.ai, ang tanong niya sa'yo, what do you want to know? Ang kagandahan ng perplexity.ai is that meron kang topic, meron kang teams na binubuo, no? Meron kang teams. Ang research mo, halimbawa, ang research mo is um about the use of CCTV in education. Yan. So yung thesis mo, use of CCTV cameras in education. So under your teams is the use of CCTV in Metro Manila. Yun yung teams mo. Kaso wala ka namang material na para sa relevant literature mo, 'di ba? So hanap tayo ng material for relevant literature. So yun yung ilalagay mo rito. What do you want to know? CCTV usage in education, uh, for education in Metro Manila. Yan. So anong gagawin mo? Pagka na-type mo na yan, click mo lang yung search. So anong gagawin niya? Bibigyan ka niya ngayon ng mga RRL. Bibigyan ka niya the use of CCTV in selected private schools in Lucena. Sabi dito, legal consideration for installing CCTV cameras in classroom, legality, 'di ba? These are legit sources for your research. Yan, meron ka pa ritong article from GMA Network, Gatchalian asked DepEd to issue guidelines on use of CCTV in schools. So somewhat, meron ka ng material for your research, di ba? Hindi ka na mahirapan ng maghanap-hanap ng mga RRL mo. Nagets nyo ako? So, malaking bagay ito sa research niyo o sa automation. If you do an in-depth research, dito ka mag-research yan. Balik tayo sa new thread. Naliwanag ko lang. Itong yung pro search na yan. Pro search considers twice as many sources. Sabi mo, doble ng sources when searching for your answer. So, kanina, ang ibibigay niya sa iyo, 6 lang na source. Pero if you use pro search or credit, ay 12 yung sources na ibibigay niya. 'Di ba? Ang dami nun. Ngayon, paano mo ma-avail yung pro search? Well, dito, you have to pay it.
Pero hindi totoo 'yon, no? Ang pwede mong gawin is creating multiple emails, no? Mga email na basura, basurang email lang, yung walang gamit, 'di ba? Kung ano-ano lang, ednelbillones.basura@gmail.com, 'di ba? Para lang, kumbaga, yung email mo malinis, hindi yung itong mga ganito yung ma-receive mo, mga newsletter galing sa mga na ito yung ma-receive mo sa email mo. Dapat meron kayong ganun, parang extra na email. Doon mo binabato yung mga walang kwenta, 'di ba? So, ayun. Do that, no? Kayo dapat as a student, marami dapat kayo na ano na additional email. And in addition, doon sa Word document, kung hindi pa nakakagamit lahat, pero you can use yung ating pup.edu.ph, yung at pup, yung email ninyo at pup.edu.ph to register for Office 365. Ayun, meron siyang nakaakibat na na ang tawag dito? Subscription, no? Ayun, pwede nyo magamit yung Office, yung Word ng maayos. Hindi siya trial. Kung di nyo pa alam yun, pero for sure alam yun, third year na dapat kayo. And then, ayun na, may nagtanong sa akin yung estudyante, "Sir, hindi po ba yun mawawala? Kasi gagraduate na po kami, third year na po kami, and then magpo-fourth year na kami." As far as I know, no, yung email natin is hindi siya ma-expire as long as um 3 years mo siyang hindi mo nagamit. Kung 3 years mo siyang hindi nagamit, mag-expire siya or mawawala siya. Totally made-delete siya. Pero kung hindi mo naman siya titigilang gamitin, ayun, maraming mga benefits sa mga AI are are better, are accessible if you use .edu.ph or .edu. No, .edu. Ibig sabihin, educational emails. Okay pa kayo? Nakikinig pa kayo? Yes, sir. Okay, Yes so let me po. stop the sharing. So let's continue the discussion. So yan, yung mga simple lang naman yan, mga kaunti lang yan na alam ko. Saan na ba yung discussion ko? So, ang right way, no, na ang idea is you have to learn the skills, you know. Alamin ninyo kung ano yung gusto ninyong mangyari, anong gusto ninyong um, gawin sa buhay ninyo, and practice it habang estudyante kayo. Yung mga tools, yung mga technology na ginagamit sa newsroom, pag nababanggit namin yung mga pangalan ng softwares, kaysa kung ano-ano inaatupag ninyo, 'di ba? Aralin ninyo, 'di ba? Kasi if knowing these technologies will help you thrive sa industriyang ito. Yun lang yung masabi ko. And ayan, in the conclusion, the future of newsroom management is that the evolution, no, in evolving yung structure ng ating newsroom will continue, no, to evolve, and it aims to adapt newsroom hierarchies to meet changing media landscape, and the operations will enhance, streamlining process to faster, more accurate reporting. And these enhancements doon sa newsroom natin are brought about by technological advancements. So, hindi tayo matatanggalan ng trabaho ng AI. Maniwala kayo sa akin. Hindi tayo kukuhanan or aalisan ng trabaho ng AI as long as we can manipulate or control the AI. Basta marunong tayo gumamit ng AI, hindi tayo mawalan ng trabaho. Hindi tayo kayang tanggalan. Ang AI ay makina lamang. Kailangan may operator yan. Tayo yon, yung operator. Okay? So, I'll stop the sharing and then move to the another topic that we have to discuss. Don't you worry. Dalawa lang naman ito. Pangalawa na ito. Yung isa ay sa susunod na lang or papabasa ko na lang sa inyo.
Wait lang. Now, we have to consider the legal issues in journalism. Ayan. Hindi naman gano'n ka ano, I think napag-usapan na rin 'to sa mga ibang topic, ibang ibang lessons or ibang teachers ninyo yung nakipag-usap sa inyo. Ayan. So legal issues in journalism evolution in public affairs and program. Ayan, paano ba? So, yung common na legal framework natin or yung common naging problem ng mga broadcasters is the libel. So you have to meron tayong definition ng libel, ayan, importance of factual accuracy, and we have the case example of the Tulfo brothers. Ayan, legal issues. Alam niyo na yan. Ay, hindi. Bakit ba? Ayaw lumipat ng maayos. Ayan. Dito tayo sa privacy concern. Privacy concern in public affairs reporting. Philippine Data Privacy Act of 2012 is in the first look, para siyang panglahatan, no? Ano ba to? It governs the handling of personal data, requiring media to respect individuals' rights to privacy. This include consent for using sensitive personal information. So, itong mga politiko, no, the lawmakers, they created a law na poprotekta sa tao. Pero higit sa lahat, sila, no, sa kanila. Bakit? Because of this PDP, Data Privacy Act of 2012, the media are required, no, to respect individuals' right to privacy. Hindi ka pwedeng basta-basta magpahayag ng kabulustugan na ginagawa nila kasi you're against their right to privacy. 'Di ba? Ganun yung nangyayari, no? Kaya itong ginawang batas na to ay para sa mga politiko higit sa kanino man kaysa sa mga masa. So, anong kailangan gawin ng reporters, ng mga producers natin, na media? We have to balance public interest and privacy. So, especially when we cover public figures, yung mga politiko, artista, ayan. So, kadalasan, yan ang nagiging kaso, no, ng mga reporter, yung um, yung pagpasok sa mga private na buhay ng mga politiko o at mga public figure. So, iwasan nyo yan. Pero mga ba naman iiwasan yun, di ba? Ba nangyari sa laptop ko? Um, yan. Ay, ayaw. Ba't gano'n? Wait lang ah. So, ito again, itong privacy concerns is one of the issues and issues in the public affairs. Kasi nga itong Philippine Data Privacy Act is more of protection para sa mga public figure instead of the reporters. Um, hindi natin agad-agad maisiwalat yung dapat isiwalat kasi nga maaaring baka matouch natin yung privacy law nila, yung privacy ah ayun, private life nila, 'di ba? Eh paano kung nagnanakaw na, 'di ba? Problema 'yun, 'di ba? Okay, so we have the media regulatory bodies in the Philippines. We have the KBP, GMA network, they have their own, ayan, that we have to follow. Alam niyo naman na 'yan. Now, I want you to focus more on the traditional journalism in the Philippines and the involvement and its development, no, yung development ng traditional journalism sa Pilipinas. Traditional journalism in the Philippines is said to be structured or using a structured approach, which relies on structured training. Yan. Kumbaga, tinitrain ng isang agency o ng isang network yung kanyang mga tao, no? Training the institutional backing, and adherence to journalistic ethics. News organization like GMA News and ABS-CBN follow established protocols to ensure accuracy and credibility. Meron silang sinusunod. Yan yung traditional journalism. And one additional uh, thing about traditional journalism is the editorial control, no?
So traditional journalism prioritize editorial control, ensuring stories are well researched and aligned with professional standards. Ito yung wala sa mga vlogger, yung editorial control. Walang editor-in-chief na nag-check, no, nagpa-final check nung kanilang pinoproduce sa material. And examples of the traditional journalism in the Philippines are investigative programs like Kapuso Mo Jessica So, showcasing the depth and professionalism of traditional journalism in uncovering complex issues. Ayan. Now, ayun ba? Ba't lumilipat to bumabalik? Kakairita naman yan. So the rise of citizen journalism. After the traditional journalism in the Philippines, mula nung magkaroon, okay, so the rise of citizen journalism, mula nung magkaroon ng social media, nagkaroon din ng kapangyarihan yung masa ng katulad ng kapangyarihan ng media. People can use smartphones and social media platforms to report events in real time, no? So nagkaroon ng emergence of citizen journalism. Ito yung form of journalism that democratizes information sharing. Yung mga tao, sila rin naging reporter na rin sila. Kasi may cellphone na sila eh. Kung ano yung sa tingin nila ay worth sharing, worth parang worth my time, worth sharing, 'di ba? Eh digital content creator ako eh, 'di ba? So, they record these videos, they share these informations. So, nagkaroon tayo ng tinatawag nating citizen journalism. There are citizen journalists or people, citizens that report events directly, offering diverse perspectives and grassroots insights that traditional media may overlook. However, the lack of editorial oversight often raises concerns about misinformation. Itong direct reporting sa citizen journalism, you can consider this as yung vlogging, yung pagba-vlogging, 'di ba? That these content creators can report directly, no? Report events directly on their own. Pasko, ang nangyayari, because they are not graduates or students of broadcasting or communication or media, nagiging source sila ng misinformation kasi yung kanilang dinideliver are purely opinion lang nila. They are not expert of those fields. Kaya nagiging cause sila ng misinformation. So, Problema 'yon, no? Sabi nga nagkakaroon ng manipis na linya doon sa may pinag-aralan at wala, 'di ba? Mas maganda pa nga yung mga gamit ng mga mga vlogger kaysa sa hindi vlogger eh, kaysa doon sa mga reporter, 'di ba? So nangyayari, people are moving to these bloggers. People are mas nakikinig doon sa mga vloggers kaysa doon sa mga journalists. So, ngayon, ang hybrid solution para matugunan yung rise o yung pagtaas ng maraming citizen journalists at mapanatili yung control ng traditional media over information, over the delivery of information is the participatory platform. No, yung paggawa ng mga participatory platforms. For example, like Rappler, MovePH encouraged netizens to contribute stories and updates, fostering a participatory media culture. 'Di ba? So meron tayong MovePH, Rappler. Sa sa GMA, meron tayong News Cooper, 'di ba? These News Coopers are citizen journalists. Sa ABS-CBN we have Bayan Patrollers, 'di ba? Nakikinig ba kayo? So, thumbs up na kayo. Ayan. Thank you. So, anong nangyari is nagiging hybrid na yung approach natin. Ba't ganun? Ay, so naging hybrid na yung approach natin
nagkaroon ng integration, no? We integrate the traditional and citizen journalism. Many traditional news outlets now collaborate with citizens, journalists, to expand their reach and gain diverse viewpoints, exemplifying a hybrid approach. 'Di ba? So, ang kagandahan, ang ginawa, through integration ng traditional and citizen journalism, nagkaroon ng diverse viewpoints. Nagkaroon ng media duplication. Anong media duplication? May mga pagkakataon na hindi kayang mapuntahan agad ng media yung mga pangyayari. So, no choice but to rely on citizen journalists, 'di ba? So, itong citizen journalist na 'to, itong mga tao na 'to, sila mismo may kakayanan mag-record, mag-video, mag-comment, 'di ba, mag-report, 'yon. So, nagkakaroon ng diverse viewpoints and expanding the reach. Hindi lamang nag-expand yung nakakapanood ng balita, but rather yung nagbabalita ay lumalawak, no? Na-expand yung reach ng nababalita. And through collaboration, ang ginawa na lang ng ng traditional media, naging fact checkers na lang sila o kaya rehashers. Paano yung rehashers, sir? Merong report na galing sa citizen journalist and then they write something about it. So, ang nakikita ninyo sa GMA network, for example, may mga balita na yung video footages coming from the people, coming from the citizen, but the voiceovers or the reports are being delivered by the reporter. So, nagiging collaboration yung nangyayari. Hindi na kailangan pa na yung reporter yung pumunta dun sa lugar para siya yung magbalita. And this case leads to what we call hybrid approach, na ginagamit or nagtutulungan yung traditional media to tell to many audiences about what is happening through the use of citizens video footages or citizen journalism. Ito nga yung question ko dyan eh. Dapat ang News Scoopers ba o kaya Bayan Patrollers, kapag sila ay nag-submit ng video sa GMA o kaya sa ABS-CBN, meron ba silang natatanggap na monetary benefits? 'Di ba dapat magkaroon? Bakit po? Bakit kailangan magkaroon? Dapat may bayad sila. Kasi unang-una, they allotted time, no? Para videohan. Isipin mo, papasok ka na lang eh. Papasok ka na lang, titigil ka pa para lang videohan, 'di ba? Maaabala ka, eka nga. Tapos, ang mga palabas naman, ang balita, mayroong sponsors yan, 'di ba? May mga sponsors yan, may mga gap yan eh. May patalastas yan. And this gap are paying them millions of pesos. Milyon-milyon ang tinatanggap ng mga programa sa sponsors nila. Tapos umere yung material eh, 'di ba? Nagamit eh. Isipin niyo nakatipid yung GMA for example. Kasi instead na magpadala sila ng tao, 'di ba? Magpasahod sila ng tao para pumunta doon sa lugar, hindi kumuha na lang sila ng video sa internet, 'di ba? Sa social media, tapos yun yung ginamit nila. Tapos anong bayad nila doon sa News Cooper? Shout out lang, 'di ba? Pwede ba yun? Hindi tayo nabubuhay ng shout out lang. Nagnenegosyo sila doon, dapat magbigay din sila doon sa nagbigay ng video sa kanila, 'di ba? Okay? So, now, hindi. Okay. For the key takeaways, no. Malapit na tayo matapos. So, so of course, we have to be yung legal vigilance na tinatawag. We, the people of the public affairs programs, must navigate complex legal issues, including libel and privacy laws, requiring constant vigilance and robust editorial processes. And we should also follow media regulations in the Philippines, presents ongoing challenges, balancing the need for accountability with press freedom. And then, evolving journalism landscape. Ito, no? The rise of citizen journalism is reshaping the media landscape,
offering new opportunities and challenges for information dissemination. So, ito, ang takeaway ko, ang masabi ko lang dito is that we should take these opportunities, no, for us to practice our skills and capacities, no, to do our work as a broadcasters. Kayo bilang estudyante, kung meron kayo nakitang mga gusto mo mag-practice sa pagsulat ng balita, third year na kayo eh. 'Di ba? Third year na kayo. Isang taon na lang gagraduate na kayo. Ngayon pa lang dapat binibuild nyo na yung portfolio ninyo. So how can you build your portfolio? Use this ano media landscape, itong social media. Practice na kayo ng sulat, 'di ba? Magsulat ng balita, i-post niyo sa social media yung sinusulat ninyong balita. May nabasa ka sa dyaryo na balita, i-rehash mo, isulat mo ulit ng pamamaraan mo para ma-practice yung skill mo. Bakit? Kasi ito yung pagiging estudyante is the perfect timing for you to practice to make your first steps. Yung mga preliminary steps ninyo dapat ngayon yung ginagawa kasi estudyante pa lang kayo eh. 'Di ba? Pag halimbawa nagsulat ka tapos hindi maganda, ang sasabihin sa ng ng mga tao, ay okay lang 'yan kasi estudyante lang 'yan eh. 'Di ba? Gumawa ka ng pelikula, hindi ganoon kaganda, okay lang 'yun. Kasi estudyante ka pa lang eh, 'di ba? Lagi kang may dahilan kasi estudyante ka pa lang. Pero kapag graduate ka na, tapos gumawa ka ng pelikulang pangit, eh di, 'di ba? Ano sabihin sa'yo ng tao? Ay parang walang pinag-aralan. Parang 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 hindi nag-aral. Ano ba naman 'yan, 'di ba? So, lahat talaga nagsisimula sa hindi maganda. Lahat talaga nagsisimula sa ano 'yon, maraming komento. And we should not be afraid of the people commenting our works. Bakit? Kasi gano'n ang tao eh. Talagang magkokomento sila. Gumawa ka ng mabuti, gumawa ka ng masama, sasabihin sila sa'yo. Yun yung katotohanan. So, um, do it now. No? Mag-practice kayo na mag-practice. Gusto nyong maging writer, reporter, practice yung trabaho na yun sa social media. May platform na kayo. Kaysa nung panahon namin, wala kaming platform. Alam nyo, Bachelor in Broadcast Communication ako ng PUP 2014. 2013, 2012, 2013, second year to third year college ako. Teacher namin si Ma'am Rubiga Pasin, si BP Rubiga Pasin. Pag na-late kami, write up ang paliwanag namin. Paano write up? Ang paliwanag, ba't ka na-late? Meron po kasing banggaan dito sa may panulukan ng Puresa Station, o, di ba? Ganun yung paliwanagan, write up yung kailangan namin ibalita. Kailangan namin ibalita sa kanya bakit kami na late, ano yung aksidente o whatever kaya kami na late. Ganun-ganun lang kami. Eh pero ngayon hindi na, 'di ba? Pwede niyo nang isulat tas i-post sa Facebook ninyo yung inyong ano, write up. People will comment about it. Okay lang 'yun. No? Kaya huwag kayong matakot magsulat na magsulat. Practicein ang practicein. Kasi estudyante pa lang naman kayo. Okay? So, yun. And the future of public affairs reporting likely lies in a hybrid model. Yung mga tools na sinasabi ko sa inyo kanina, mga collaboration tools, artificial intelligence, automation tools, ano pa ba? CMS, yan, editing, ano, yung pag-i-edit ng video, aralin ninyo. Kasi naman kung ano-anong pinagagawa ninyo, nag-ML lang naman kayo tapos talo pa, 'di ba? Huwag na kayo magganon. Mag-aral na lang kayo, 'di ba? Aralin niyo yung mga bagay na yun para ready na kayo, 'di ba? Hindi naman sa pagyayabang nung yabang na naman. Nung kolehiyo ako, no? Third year college ako. Dalawa lang kami na editor, video editors kolehiyo namin. Kasi wala namang computer, wala namang masyadong may computer sa amin, 'di ba? O di nung nagtrabaho na ako, isa 'yun sa mga skills ko, editing. Ganun dapat mag-ipon ng maraming skills. Kasi the more skills, the better. Mas maraming skill,
pera yan. Ganun yung industriyang ito. Marunong ka sabi ko nga doon sa ano ko sa solar. Marunong po ako humawak ng camera. Sabi naman nung cameraman, hawak lang pala eh. Kami rin eh. Kahit anong hawakan, kaya naming hawakan eh. Di ba? So, hindi sapat na shallow lang yung alam natin dun sa isang skill. Be jack of all trades and master of all. No, hindi ka dapat master of one o master of none, dapat master of all. Pero hindi naman kailangan master mo talaga lahat. At least hindi lang shallow yung knowledge mo, especially sa mga skills. Okay? So, learn more skills kasi mas okay yon sa industriya natin. So, the future of public affairs reporting likely lies in a hybrid model combining the strength of traditional and citizen journalism to provide comprehensive, timely, and diverse coverage. Okay? So, that will be all our lesson for this morning. Let me stop the recording and ayan.